So, nakaraan, pinag-usapan natin si debit and credit. So, ang gagawin natin ngayon, maglalagay tayo ng journal entries. Yung mga sinagutan natin nakaraan. So, journal entries, nandito yung journal entry. Ito yung amount ni debit, amount ni credit. So, si debit, lagi nasa left side. Si credit, laging nasa right side. Okay, so number 1, paid employees' salaries. So, binayaran daw ng pinasweldo yung mga empleyado. So, syempre, nabawasan ka ng cash. So, cash is an asset. So, kapag nabawasan yung cash, kine-credit natin, di ba? So, credit, cash. Ayan, medyo naka-indent. So, wala namang sinabi ko anong amount, so lagyan na lang natin ng ganito. So, sinabi rin natin na maapektuhan yung salaries expense. So, yung expense, anong sinabi natin? Kapag nag-increase yung expense, nag-increase or nadagdagan, dinadebit. So, debit, salaries, expense. So, hindi naman sinabi ko anong amount. So, ganyan na lang natin. So, si debit, nasa left side. Si credit, naka-indent. Ito, yung amount naman, credit, nasa right side. So, isa pang example, investment of owner. So, for example, hindi sinabi ko ng pangalan ni owner. So, for example, ang pangalan ng owner ay Joy. Tapos, nag-invest daw so, hindi sinabi ko anong klaseng investment. So, let's say, nag-invest ng cash. So, hindi sinabi ko anong in-invest. So, sabihin natin cash. So, nadagdagan ng cash, si business. So, investment. So, di ba sabi, kapag nag-increase or nadagdagan investment, kine-credit. So, let's say, ang pangalan ng owner ay Joy. Joy Capital. So, credit mo yung amount. Another example, bought equipment, paying cash. So, bumili daw ng equipment. So, equipment is an asset. Nadagdagan yung asset natin. So, ilagay natin siya sa office equipment. So, bakit siya dinedebit? Kasi nga yung office equipment is an asset. So, nag-increase yung asset mo, specifically yung office equipment, kaya dinedebit. At the same time, bumaba yung cash kasi ang pinambayad mo, cash daw para makabili ng equipment. So, credit cash. So, bakit kinredit yung cash? Nag-decrease, binayaran ng cash. So, nabawasan yung asset mo na cash. So, kapag nag-decrease si asset, kine-credit natin. So, naka-credit yan, ganyan. Number 4, bought office supplies on credit. So, bumili daw ng office supplies. So, nadagdagan yung asset mo. Diba asset yung office supplies? So, kapag nadagdagan yan, asset mo, nag-increase, dinedebit daw. So, debit natin, office supplies. So, nung bumili ka ng supplies on credit, ibig sabihin, utang. Ibig sabihin, nag-increase yung utang mo. So, kapag nag-increase yung utang mo or yung liability mo, ang sabi, kine-credit. So, i-credit natin si accounts payable. So, number 5, paid creditor. So, yung mga pinagkakautangan daw natin, binayaran natin. So, ibig sabihin, nabawasan tayo ng cash. Cash is an asset. Kapag nabawasan yung cash, kapag bumaba yung asset, kine-credit. So, credit, cash. So, ang ide-debit natin ay yung utang. Dahil binayaran natin, nabawasan na yung pagkakautang natin. So, yung liability, kapag nag-decrease, kapag bumaba or nabawasan, dinedebit. So, accounts payable. So, pwede din tong notes payable. So, hindi naman sinabi ko kung sino yung mga creditor, kung sa accounts ba or notes payable na pag-usapan nila. So, basta utang, nabawasan, kaya dinebit. So,
So, number 6, receive cash for services rendered. So, naka-receive daw ng cash. So, cash is an asset. So, kapag nag-increase yung asset, debit. So, i-debit natin. Cash. Naka-receive daw tayo ng cash. For services rendered. So, ibig sabihin, nag-render daw tayo ng service. Kumbaga, kinita na natin yon, earned income na natin yon. So, kapag nagkaroon tayo ng, nag-increase yung revenue or income, kinikredit. So, lagay natin service, revenue. So, number 7, the owner contributed cash to the business. So, ibig sabihin, si owner daw, nag-invest ng cash sa business. So, si owner saka si business, magkaiba silang entity. So, nag-contribute ng cash sa business. So, nadagdagan yung cash ni business. So, cash is an asset, nag-decrease, dinebit. So, yung capital or investment, kapag nag-invest, kinikredit. So, let's say pangalan ng owner, Joy. So, Joy Capital. Payment of utilities. So, ibig sabihin, merong utilities expense. So, nagbayad ka. So, syempre, nabawasan yung cash mo. Yung cash is an asset. Kapag nabawasan yung asset, kinikredit. So, credit natin. Cash. So, meron tayong utilities expense. So, nadagdagan or nag-increase yung expense natin. Kaya, dinadebit natin. So, debit utilities expense. So, wala kasing sinabing mga amount. So, try natin sa susunod yung may amount. Number 9, paid telephone bill from last month. So, ito yung sinabi natin nakaraan, di ba? So, wait lang. Paid telephone bill from last month. So, let's say yung last month ay June. So, nung June, ang ginawa kasing record nung June, nag-record sila ng utilities expense. So, dinebit yung utilities expense. Kasi, syempre, may expense sila. Telephone bill nung June. Tapos, nung June, ang hindi pa nagbayad. So, ngayong next month, so let's say July ngayon. So, nung June, hindi pa nagbayad. Kaya, nag-credit sila ng accounts payable. So, bakit nag-credit ng accounts payable? Kasi nung June, hindi pa sila nagbayad. So, kapag nag-increase yung utang, kinikredit, kaya naka-credit accounts payable. So, ngayong July, nagbayad daw ng telephone bill. So, dahil nagbayad ka, nabawasan yung cash mo. So, kapag nabawasan yung cash mo, cash is an asset. Kapag nabawasan, i-credit mo. So, cash, credit. So, dahil nagbayad ka na, wala ka ng utang. So, paano mababawasan or matatanggal yung utang mo sa telephone bill? So, kapag nag-decrease or nabawasan si liability, i-debit mo naman. So, wala ka ng utang. So, accounts payable. Ayan, ganyan. So, mapapansin nyo, kinredit yung accounts payable, tapos nung July, dinebit. So, lumalabas na wala ng utang. Diba? Kapag ginamit nyo yung T account, yung visual representation, so, mawawala na yung accounts payable. Okay, so number 9, nagbayad ka, so credit cash. Last month, telephone bill last month. So, ibig sabihin, wala ka ng utang dahil binayaran mo na. Accounts payable. So, number 10. Number 10, paid the water bill for this month. Nagbayad ka daw. So, syempre, cash yan. So, pag nabawasan yung cash, kinikredit natin, di ba? Nabawasan yung asset, i-credit mo. Ibig sabihin, meron daw expense for this month. So, yung water bill, nilalagay yan ng iba sa ano. Yung mga business nilalagay yan sa utilities. Expense.
Diba? Kapag nag-increase or nadagdagan expense, i-debit mo. Number 11, send bills for services rendered. So, nag-render ka daw ng service. So, ibig sabihin, earned income mo na yan. Kinita mo na. So, kinekredit natin yung service revenue. Bakit kinekredit? Nag-increase or nadagdagan yung revenue, i-credit mo. So, nakatanggap ka na ba ng bayad? Hindi pa. So, meron pa tayong matatanggap kay customer. Nag-send ka daw ng bill. Kumbaga, meron kang claim kay customer. So, i-debit mo yung accounts receivable. Bakit debit accounts receivable? Meron kang claim kay customer. Yun yung tinatawag na accounts receivable. So, accounts receivable is an asset. So, kapag nag-increase na dagdagan asset, i-debit mo. Number 12, payment of rent for this month. So, meron kang rent expense for this month. So, nag-increase or nadagdagan yung expense mo, specifically rent expense. Okay, nag-increase, nadagdagan expense, debit mo. Binayaran mo, so nabawasan ka ng cash. Cash is an asset, nabawasan asset, i-credit mo. Okay, so ganyan lang. Incurred expenses, still unpaid. Okay, so ibig sabihin, nagkaroon ka ng expense sa incurred. Kumbaga, na-incur mo, kumbaga napakinabagan mo naman. So, nagkaroon ka na ng expense. So, hindi sinabi ko anong klaseng expense. So, ilagay na lang natin expense. Nag-increase yung expense mo, debit. Still unpaid. So, ibig sabihin, hindi mo pa binayaran. Siyempre, expense mo yan. Kailangan mong bayaran. So, meron kang utang. Nag-increase yung utang mo. Kapag nag-increase yung utang, yung liability, credit.